masyadong maangha ngayon, mga kababayan po natin, ang banatan ni John B. Crimolia at nitong si Trillanes pagkatapos nga po umasta ni Trillanes na parang ICC arresting officer nung pumasok ito sa Senado at bitbit ang isang papel na di umano'y gawang rekto lamang at hindi nga nila kayang bigyan ng kopya ng warrant na yon ang Senado, ang mga senador at ang kampo po ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, hinahamon kasi nitong si Trillanes, si John B. Crimolia, na-arestuhin nga itong Senator Bato de la Rosa. Pero ayon dito kay John Vic Pisot, hindi niya ito kayang arestuhin dahil mayroon pang mga legal remedies na ongoing ngayon sa Supreme Court na pinapasagot nga ang kampo ni Senator Bato de la Rosa. Matindi po yung hamunan ngayon na para bang sinasabi nitong si Trillanes, natakot daw. Itong si John Vic, si John Vic Pisot, siyempre, nagsagot din. Binanatan po itong si Trillanes na ito nakahiya, sinabi ni John Vic. Dahil kaya daw natalo ng 3 bises itong si Trillanes dahil mas inuuna daw yung yabang kaysa mag-isip. Which is, totoo naman, mga kababayan po natin. Pero sa totoo lang, pareho po silang mayabang. Maganda to. Maganda yung bakbakan nila. Dito natin malalaman kung kaninong manok si John Vic. Kay Bongbong Marcos ba o kay Lisa? Ito si Trillanes, kanino ba ito? Kay Lisa ba o kay Bongbong Marcos? Magkakaalaman yan, mga kababayan po natin. Kasi kapag tinanggal itong si John Vic, kapag pinalitan si Trillanes, ibig sabihin, manok ni Lisa Marcos itong si Trillanes. Kasi tandaan natin, yung nagdidesisyon ngayon ay hindi na si Bongbong Marcos. Di umano ang nagdidesisyon sa pagpalit ng mga cabinet secretaries, mga appointees ay walang iba kundi si Lisa Marcos, mga kababayan. And syempre, nag-ugat yung kanilang girian dahil yan sa pagkaparesto kay Senator Bato de la Rosa. Pero hindi sila nagtagumpay. Dahil kagaya natin, may kasamaan tayo. Ito, hindi natin babanggitin yung pangalan para sa kanyang personal na proteksyon. Si Kuya, nakasama natin yan sa riders, talagang handa siya magsakripisyo nga ng kanyang buhay para magbigay ng proteksyon kay Senator Bato de la Rosa sa mga araw, gabi na yon. At yan ang wala po si Bongbong Marcos. At yan ang wala po si Trillanes. O sino man, o walang si Matibag, walang si Tota Soto na mga ganyan. Dahil nakita ng mga Pilipino na kung paano magtrabaho po ng totoo si Senator Bato de la Rosa. At ganoon din po yung mga Duterte na pilit nilang inuyurakan, pilit nila sinisiraan. Pilit nila na gustong tanggalin kasi alam nila na hindi sila mananalo kung ang pag-uusapan ay legal na proseso. Kaya takot na takot po sila ngayon. Kaya mabuhay po ang lahat, no? So, thank you kay Kuya, napakatapang. At ito, yung mga kung sinasabi nilang tumakbo daw si Senator Bato ng hinabol ng NBI, yun po ay pagpoprotekta sa kanyang sarili. Dahil sa laban, hindi pwede puro tapang. Kailangan uunahin mo yung pag-iisip. Hindi pwede yung tapang at yabang lang. Kaya ko to, hindi ako takot. Pagdating sa actual na laban, dapat unahin mo yung mag-isip. Kasi alam ni Senator Bato de la Rosa na aresto siya dahil sa ICC. At wala siyang laban. Napakarami nila. So minsan, mas gugustuhin mong tumakbo kaysa lumaban para maprotektahan mo ang iyong sarili. And which is, yun ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa at nagtagumpay nga siya na bumoto para mapalitan ang liderato sa Senado. Kasi itong mga pisot na ito yung mga nagtakbuhan. Sila yung may alam sa mangyaring pagpasok ng NBI. Kasi mantakin mo, bago pa nangyari ang komosyon, yung pagpaputok or barilan, sila ay nakalabas na. Paisa-isa po silang lumalabas kasi well-informed na po sila. Kaya kahit i-deny po ng mga pisot na mga senador na ito, mga kababayan, bistado na yung kanilang ginawa nung nagkaroon nga ng kaguluhan sa Senado. Kaya huwag nyo nalukuhin ng taong bayan, mga pisot, tumakbo. At hindi nila inisip yung kanilang kasamahan. Eh sinasabi nila na para sila sa bayan, hindi po. Para sila sa kanilang personal na mga interest. Lalo na itong mga dilawan, itong si Risa, si Kiko, si Bam, o magkapatid na Tolpo, Soto, Lacson, Gatchalian.
ang bibilis tumakas. Tapos sila pa ha, yung lumalabas na parang biktima ngayon. Sila pa yung naunang mag-ingay sa social media na parang sila ang biktima sa nangyaring sa Senado. At parang sila pa yung gumagawa ng kwento ngayon na script or drama daw yung nangyaring putukan. At galit na galit po sila dahil nakaalis si Senator Bato de la Rosa. Alam mo yung mga napaka-ipokrito sa totoo lang. Lumalaban sa West Philippines at lagi na sinasabi, atin ito. Which is atin naman talaga yan. Kahit hindi mo isigaw. Pero yung decision dyan ay decision yan sa foreign policy. Depende kay Bongbong Marcos yan. Ha? Pero pagdating po sa soberenya natin na dapat protektahan natin yung ating mga kababayan na hindi tayo dapat ng sunod-sunuran sa warrant of arrest ng mga dayuhan, abay ito, pabor na isoko si Senator Bato sa dahig. So asan yung pagiging maka-Pilipino? Asan yung pagpuprotekta sa karapatan ng Pilipino at sa soberenya ng Pilipinas? Wala. Kasi ang West Philippines nagagamit nila sa kanilang propaganda. Si Senator Bato, hindi nila magamit sa kanilang propaganda. Kaya gusto nilang isoko. So asaan yung mga utak na mga hinayupak, mga pisot na mga senador na ito? Diba? Nakakapal ng mukha mga kabayan po natin. Kaya saludo ako, no, dito kay Senator Marcolita na talagang nandun din, no, naninindigan mga kabayan po natin kung ano ang tama. At ito, pakinggan natin ha. Pakinggan natin mga kababayan ang sinasabi po ni Senator Marcolita kaugnay naman sa posibleng pagpapadala kay Senator Bato sa daig. Kasi kung naaresto ako, sigurado madadala sa daig po si Senator Bato de la Rosa. Play muna natin to. Kagaya na sinasabi ng apat na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila, kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will jump on a plane. And he will vanish to the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong, oh. Oh. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. O imbes na tanongin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't hindi nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah blah blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Ba't nyo hinabol yung tao? So ayan po mga kababayan po natin, di ba? Highly irregular nga yung kanilang pinagagawa. Kapag kinuha mo si... Ayaw nila ibigay pati yung kopya ng warrant na yun, yung mga dokumento na yun na hinihingi ng mga senador. Hanggang ngayon, ayaw ibigay ni Matibag. So bakit ayaw nila ibigay ang kopya sa mga senador? Kung talagang wala po silang tinatago, wala po silang pinagtatakpan, baka nga naman totoong gawang rekto lang. At alam natin ang gobyernong pinamumunuan niya ni Bongbong Marcos ay puno ng kasinungalingan at propaganda. Patingnan natin na kung magtatagumpay itong mga senador na ito na sinasabi nila tumakbo si Senator Bato de la Rosa. Sila yung takot. Dahil bago nagkaputukan, iniwanan nila ang Senado. So, ano ang kinalaman nila sa mga pangyayari? Anong kinalaman nila sa pagpasok ng NBI? Yan ay magkakalaman naman yan. Makabayan po natin pagdating ng panahon. At huwag na sila umiyak. Dahil ayan, ang impeachment ni VP Sara ay tuloy na sa Senado. Kaya makabayan, kailangan naman ni VP Sara ang kanyang protection. Ngayon, Senator Bato de la Rosa, may nagbibigay na ng protection. So sila nang bahala dito kay Senator Bato de la Rosa. Kung sino man sila, ako naniniwala na yung paglabas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado ay may mga kasama siya na nagbigay ng protection sa kanya sa mga oras na yon. So congrats Senator Bato de la Rosa, stipot ka lang muna dyan. Huwag kang magpauto sa mga propagandista at huwag ka rin magpadala sa mga kasinungalingan na nakaupo sa gobyerno. Salamat.